Sa Diyos po ang kapurihan. Ang pangyayari po kanina, alas 8 na, media. Pumasok yung aking may bahay sa kwarto ko. Sabi niya, tanghali na. Sabi niya, mag-almusal ka na. Ang ganyan. Bagamat ginawa ko na kagabi, yung pinaka-outline na po. Kanina ko na lang, sabi ko, gigising ako ng madaling araw. Pero magdamag po akong walang tulog. Pinipilit kong matulog. Sumusumpong na naman yung aking dinaramdam na gusto gising kang magdamag. Na po. Kanina mga bandang 3 o'clock, bumangon na ako. Saka ko ginawa yung outline ko. Na po. Although Martes pa, tapos na yung isang mensahe. Ganon po yun. Pero minsan, tinitimbang ko po, minsan, parang may pagkakataon po yan. Na pag gumawa kayo ng mensahe, maging ikaw mismo, parang hindi kumbinsido. See? Doon sa ginawa mo mensahe. No? Paano pa yung makikinig? No po? Babalikan natin yung mga bagay ng pamilyar na talata. Ano po? Para sa kapakinabangan ng lahat. Ano po? Pamilyar na talata na mga bahagi ng katiyakan ng ating kaligtasan o kalagayan. Ano po? Okay. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Amang banal, kailangan po namin, Panginoon, ang iyong guidance sa bagay Diyos ng aming pagsasalo-salo sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sa aming mga puso, sa aming pakinig, sa bagay Diyos ng aming buhay spiritual, at patuloy, Panginoon, tanim mo sa aming pananampalataya na makita namin, Panginoon, ang bahagi ng katotohanan na mapanghawakan po namin ang iyong mga pangako, ang lahat ng bagay na isinagawa, maging ng aming Panginoon Kristo, upang mapaganda ang aming kalagayan. Salamat po sa umaga pong ito, at muli pagpalain mo po ang iyong mga salita, gayon din, Panginoon, ang bawat sa amin, at ang mga darating pa ng mga kapatid po namin maya-maya. Tinataas ko po ang lahat sa kapurihan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alam po natin lahat na ang sentro ng katawan ng sanggol, tulad yan, lalo na yung gumagapang, na po, yung pinakasentro ng kanyang katawan, ang kanyang bunganga. Alam ba niya yan? Ha? Lalo yung mga gumagapang, delikado kung may mga dumi-dumi. Pagka nahawakan yan, subo ka agad. No? Hindi pa uso yung mga diaper nung araw. Mga lampin-lampin pa lang. Minsan makikita mo yung bata, yung sarili niyan dumi. Kita mo, puno na yung kanyang mukha. See? Sapagkat, ano po yan? Yun ang pinakasentro ng kanilang katawan. Sa atin, ang pinakasentro ng ating katawan ay ang ating puso. Diyan lahat nagmumula yung mga bahagi ting inisip, ating kalooban, yung ating diwa, yung ating pananalita. See? Kaya makita natin yung ating unang pangulo nitong nakaraan, pag gumanyan ng kamay niya. Okay? Yan ang ano niyan mannerism. Kahit nagsasalita, tapos magpipi-ay na yan. Kahit yung papasaruma, yung kahit yung ano nila, itong ang Diyos, no? Stupid. Yun ang binabanggit niya. Na po, ganun siya. No? Dito po yan nagmumula. Lahat. Okay?
Okay lang? Di baling pawisan po ako. Huwag lang may istorbo yung salita ng Diyos. Ano po? Now, mayroon akong young people nung araw sa Calaucan. Ano po? Kung tawagin namin siya, si Arabiano. Dani Arabiano. Halos magkatangkad kami. No? Kaya lang maitim siya. Lagi siyang nakatiting ng pantalon na maong. Pagkatapos, yung kanyang sapin sa paa, laging nakaboots yan. Yung boots niya, yung pantalon niya, laging nakapasok sa boots. Kaya kitang-kita mo yung boots niya hanggang dito. Ayan. Kahit sa church, kahit sa fellowship, lagi yan nakaboots. Ganon. Yan ang ano niya. Then, minsan, tinanong niya ako, sabi niya, Pastor, di ba pag tinanggap natin ang Panginoon sa puso? Di ba? Tama ba? Oh. Pag tinanggap natin ang Panginoon, papasok sa ating puso. Ganyan. Hindi ko alam kung ang tanong niya, sincero siya, na yun ang alam niya, ganon. O sinusubukan lang niya ako. No? Yun dalawa. So, sabi ko, kasi andyan ang pinakamarumi. Yan ang kinakailangan, linisin ang lahat ng mga bagay na nandyan. Then, paano, Pastor, kung nagkasakit ako ng malubha sa puso? Tapos, ang advice sa akin ng doktor, tatanggalin ang puso ko. See? Nandun si Jesus. Tatanggalin ang puso ko. Isinagawa ang operasyon, tinanggal ang puso ko, pinalta ng ibang puso. Ang pinalit na puso, puso ng kriminal, puso ng rapist, puso ng makasalanan. See? Ang tanong ko, Pastor, asa na si Jesus? Paano ako? Ano sa palagay niyo, mga minamahal? Ha? Wala na si Jesus, di ba? Nalis na siya eh. Ano sa palagay niyo? Ha? Sinong naniniwala na nandun na si Jesus kasama sa pusong binago? Ang kamay. Sinong naniniwala na yung pusong makasalanan andyan pa rin si Jesus? Pakitaas ang kamay. Okay. Ano ha? Pag sinabi natin, kaya nga pinag-uusapan natin assurance of salvation. Katiyakan. Marami ngayon, sinasabi ko sa inyo, makikita niyo mamaya, marami dyan, kapal, hindi mahulugan ng karayom, pero walang katiyakan. See? Now, number 1, puro tayo talata, Familiar na mga talata, babalikan natin, palalawakin ko ang kahulugan. Kapatid? Ito pa rin pamagat. Okay? Sige, tuloy natin Sorry. Ito yung pamagat natin. Pero yan, dapat ito ang magiging mensahe ko. Maging maalab ka sa Panginoon. No? Ang text, Hebreo 10:22. Okay? Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig. No? Ang ating mga katawan. Nakita nyo kanina yung responsive reading natin? Tanaw na maghuhugas ang ating Panginoon Kristo sa mga paa na kanyang mga alagad. Na po.
na tama po dito ngayon. Pero yung tema po natin na po ay bahagi ng iyong kalagayan. Sa iyo po ito, sa bawat isa sa atin, na po, nawala sa marami. Okay? Ang sabi ng Biblia, 1:12, yung mga nagte-take note, take note nyo uli yan para makita nyo yung balancing pagkakasunod-sunod ng talata na pwede nyo i-share, ibahagi. Ano? Lalo na doon sa mga wala pang kaugnayan sa iyo. Now, ano po ang sabi dyan? 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tumanggap, ha? Ang tinutukoy dyan, yung tinanggap sa ang ating Panginoon Kristo. Sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. No? Okay. Pinagkalooban sila ng authority. Ito yung pinakamahalaga. Yung authority, dadalhin mo ito. Ha? Kahit tulog ka, kahit ano mang abutin mo, yung authority hindi mawawala sa'yo. Tandaan natin yung authority na yan. Okay, halimbawa, nakakita kayo ng mga ikinakasal o naranasan natin mga ikinakasal. Yung dalawa na harap sa mga ikinakasal, no, sa magkakasal, ano po, tatanungin sila, babae at lalaki, ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging asawa mo? Opo. Yun ang pagtanggap. Ikaw lalaki, tinatanggap mo rin ang babaeng ito na maging asawa mo? Opo. Pag sabi nilang opo, yung dalawang ito magiging isa. Nakukuha po ninyo? Magiging isa. Magsasama sila. Bibilang ng mga taon. Pagkalipas ng panahon, nagkaroon ng third party. Third party. Dito. Sa lalaki. Okay? Unti-unti, kumalas ito. No? Nagkaroon, sumama doon sa ikatlong bahagi ng third party niya. Ngayon, kahit na nandun siya, yung authority na nandito sa babae, bumitaw man ito, yung authority na nandito sa isa, hindi mawawala. Nakukuha ninyo? Ibig kong sabihin, yung karapatan, nakukuha ba niyo ako? Okay. Yung karapatan ng kanilang pagsasama, nananatili yan. Mamatay man ang lalaki, yung mga bahagi na may iwan ng lalaki, mananatili sa babae. Okay? Halimbawa, mayroon siyang SSS, mayroon siyang life insurance, mayroon siyang mga pera sa bangko, hindi yan magagalaw ni naman. Walang makakagalaw dyan, maliban yung may authority na kanyang asawa. Sa kabila, na kumalas na yung isa. Yan ang authority. Pag tinanggap mo si Kristo, sinampalatayanan mo si Kristo, tinanggap mo, binigyan kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Ito po, hindi lang natin binabasa yun, ito ang kahulugan nito, yung authority mo, nandyan nakaupo ka ngayon. Marami dyan, nakikita natin, laksa-laksa ang tao dyan. Halos hindi mahulugan ng karayom. Pero walang authority. Dahil walang Kristo sa kanilang puso. Kukuha ninyo? Okay? Pangalawa, John chapter 5 verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalatay sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. May koneksyon ng dalawa, ha? Ninyo.
May buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Ano po yung tinutukoy po rito? Buhay po natin ngayon. Na po? Pero yung pakinabang, nasa iyo na. Nauna na yung tinanggap mo ang authority sa Panginoon, anak ka na ng Diyos. Ang sabi ng talata, dito ka nakatayo. Ang sabi ng 1:8:44, mga anak kayo ng Diablo. Siya isang sinungaling. Siya isang mamamatay tao. So makita natin yung lahat ng kaganapan dyan. Bakit makikita mo? Ngayon nakakulong yung presidente doon. Yung atin dati, dahil 30,000 na ang pinatay na nakalagay sa kanyang balikat na pananagutan. Hindi niya gagawin yun kung walang nag-uutos sa kanya. May Diablo po na nanghawakan ng sanglibutan. Ito po yung nasa ating isip pag wala ka kay Kristo. Ito yung sa ating puso. Punong-puno ang simbahan pagkalinggo, mga katedral, no? Hindi sila mapabago niyan. Pag lumabas sila, sila pa rin yung dating buhay nila. Hayalay, loto, pugo, kung ano mga bagay yan, laklak ng kung ano-ano. Yun pa rin ang buhay nila. Nakikita nyo, ito po yung takbo ng sanglibutan, takbo ng Diablo. Andito ka sa kamatayan, pagkatapos, nung makilala mo si Kristo, tinanggap mo siya, lumipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. Assurance of salvation na dapat mong panghawakan. Hindi natin pinag-uusapan ng relihiyon. Walang kapangyarihan ng relihiyon. Walang ipinako sa krus na pangalan ng relihiyon. Si Kristo lang. Walang pangalan na relihiyon na binigay ang Diyos sa sanglibutan. Wala, maliban ang kanyang bugtong na anak. Okay. Lumipat ka na, tanda natin, magkasama po yan, ha? Pakatanda ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, yung kanyang ama, ha? Ay may buhay na walang hanggan. No? Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nako? Kaya ang sabi ng Panginoon sa 1:14 talatang 1, huwag magulumihanan, wala yan dyan, kalangga. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Ama, magsisampalataya rin kayo sa akin. See? Magkatuwang yan sa kaligtasan. Nako? Magkakatuwang yan. Sa Lucas 1:34 hanggang 35, ang sabi nung anghel kay Birhen Maria, maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki. Sabi ni Birhen Maria, paano mangyayari ito? Ako isang birhin. Never nga namang na-touch. Never na may nakisiping sa kanya. Malinis na malinis siya talaga. Sagot ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. See? Ang MCGI, ang Iglesia ni Manalo, at iba pa, Jehovah's Witnesses, o kung ano, hindi nawawala, hindi naniwala sa Trinity, sa 3 persona. Hindi. Pero sinasabi ng Biblia na mayroong 3 persona. Walang katagang 3 persona, pero binabanggit ang bawat katauhan ng iisang Diyos. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, bababa sa iyo, ang sabi ng anghel, ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kataas-taasan, banal ang isisilang mo, tatawaging anak ng Diyos. Okay? Kaya laging magkasama yan, Ama. No? Nagtatrabaho yan sa ating kaligtasan. No? Okay? Lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dito ka pa lang, naganap na sa buhay mo. Ha? Kung mayroon kang relasyon sa Panginoon, dito pa lang panghawakan mo. Naganap na sa buhay mo.
wala ka na doon sa kapamak. Wala nang parusa. 1:3-18. Hindi na hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Pansinin niyo, mga minamahal, pagdating sa kaligtasan, puro pananampalataya. Ha? Pananampalataya. Okay? Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Na kay Kristo lang, ha? Tandaan natin, ha? Sabi ng mga Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas maliban ang pangalan ni Kristo. See? Nasa Kanya lang. Tayo madagdag. Nako? Now, ang problema, alam po nyo, marami nangangaral. Si Kristo Panginoon. Okay? Si Kristo tao. Pero hindi siya Diyos anak. See? Ako naniniwala ko, ganito po yan. Naniniwala ko na si Kristo, dahil sinabi ng Biblia, ay Diyos, sa pasimula pa lang, kasama na siya ng Diyos, ng Ama, maging sa creation, haba tayo kung ilalabas ko lahat yan. Nagkatawang tao, kaya may Christmas tayo. Ngayon, ako, ikaw, bawat isa tayo, nung magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Si Kristo, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Pero Diyos anak siya. Tayo, anak ng Diyos, hindi tayo Diyos anak. Nakukuha nyo? Magkaiba. Diyos anak siya. Ang problema, marami ang hindi naniniwala kisyo si Kristo ay isang propeta lang, si Kristo ay isang guro, si Kristo ay tao na ginawang Panginoon, pero hindi siya Diyos. See? Yan ang paniniwala, pangangaral ng iba. Okay? Ang sabi ng Mark chapter 3, verse 29, sabi niyan, ang kasalanang walang kapatawaran, ay ang bahagi ng paghamak sa Espiritu. Okay? Nakukuha ninyo? Kilalanin mo si Kristo, tao. Okay, hanggang diyan ka na lang. Lampaso mo siya bilang tao. Pagkatapos, hindi mo na siya kikilalanin yung kanyang kalikasan bilang isang Diyos. Yan po yung kasalanang walang kapatawaran sa Espiritu. See? Nakukuha nyo yan? Nababasa nyo yan sa talata? Yung paghamak sa Espiritu ay walang kapatawaran. Isa po yan. Okay? Now, sa John chapter 3 verse 18, ang sabi diyan, hindi hinahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak. You see? Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pansinin natin. Ano po? Nandiyan po yan. Buhay ka pa. Andito pa tayo. Panghawakan mo na yung kaligtasan na nasa iyo. Hugutin mo lang hininga mo ngayon. Hindi ka na dadaan sa bahagi ng kinatawag na kaparusahang walang hanggan. Ano po? Tiyak ang kaligtasan mo. Sabi ng Biblia, nilipat ka na, inaisa-isa natin yan. Ngayon wala ka ng hatol. No? Pero, sabi diyan, yung karugtong, yung mga walang kaugnayan, nahatulan na. Buhay pa. Nahatulan na. See? Lumakad ka yan, lalo na ngayon. Papasko, marami ka masasalubong, lahat-lahat. Pag walang relasyon sa Panginoon, may hatol na yun. Patay na sa spiritual. Ilan nyo? Kayo, buhay kayo sa spiritual. Kasi bumangon na si Kristo, pinatunayan niya na karapat-dapat siyang tagapagligtas. Tangan niya yung buhay ng bawat isa sa atin. Yun. Pero ang isang tao na walang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo, patay na yan sa harap ng Diyos.
See? Kumikilos lang yan sa physical, sa laman, yun lang. Pero sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto man. Itinakda sa tao mamatay ng minsan, yun, sa kanyang kamatayan, harap siya sa Diyos. See? Ang sabi, tinakda sa tao mamatay ng minsan at pagkatapos na yung paghukom. Pagharap na sa Diyos, alam na kung saan siya. Kung ano ang papel na ginawa mo dito, ito ang iyong aanihin. Kung ano ang bahagi ng iyong ipinamuhay dito, ito rin ang magiging buhay mo sa bahagi ng kasunod na buhay. Yun. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay? Bukod pa dyan, Efeso 1:13. Tingnan po ninyo lahat yung bisa ng pagiging anak ng Diyos. Efeso 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na makarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pansinin ninyo. At sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tata ng pagkahirang sa inyo. Okay? Ang daming pagpapala ng isang naging anak ng Diyos. You see? Ito, may tatak ka pa rin. Ano yung tatak? Yung Espiritu Santo. Okay? Hindi yan nakikita. Ang sabi ng John chapter 14, verse 16 to 17. Ang sabi diyan, ako'y dadalangin sa Ama, sabi ng Panginoon, malapit na siyang bumalik. Ako'y dadalangin sa Ama upang kayo padalhan ng isa pa. See? Yung mananalangin si Kristo, yung dadalangin na yung Ama, tapos may isa pa na susubuin upang maging kasama ninyo. Sabi niya sa kanya mga alagad, He will be in you, He will be in you, sasayin nyo, and He will dwell in you. Tatahan sa inyo. Kaya ito tahanan ito ng banal na Espiritu. Kung nabubuhay ka lang sa laman, may konsyensya ka. Lahat may konsyensya, may masama. Kahit makasalanan, may konsyensya. Meron nakasagasa, walang hit and run. Walang nakakita. Pero after 6 days, andito siya, sumuko. Ninangat-ngat ang konsyensya niya. See? May konsyensya ang tao. Pero hindi ka maliligtas sa iyong konsyensya kung wala kang relasyon personal sa ating Panginoon sa Kristo. See? Now, dito, makikita po natin, tatak. Anong tatak po ito? Mahalaga po yan. Yung Espiritu Santo mismo. Sinong naniniwala na babalik ang ating Panginoon Kristo? Babalik siya. Pag binasa natin ang Biblia, magugulat kayo. Yung lahat na kaganapan ngayon. Okay? Nagaganap na. Yun ang palatandaan, kanyang malapit ng pagbalik. Okay? Yung mga digma na yan, mga paghahanda ng mga bansa ngayon, mga pagtuklas ng mga pamatay sa kanilang kapwa, sa kapwa bansa, dyan na yan. Itong mga kalamidad na ito. See? Yung paglubog na yan, lahat-lahat, landslide, lindol, lahat. See? Andyan na yan. Babalik ng ating Panginoon Kristo. Pero ang nakakalungkot, ang makakasama lang, yung mayroong tatak. Kuhan nyo? Yung mayroong tatak na mula sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hindi aakyat, hindi bababa ang banal na Espiritu hanggat andito ako. Pero pag akyat ko, darating siya na makakasama nyo. Siya magpapaliwanag ng lahat ng sinabi ko. Ngayon, hindi pa nyo ako maintindihan. Kita nyo yung papel ng banal na Espiritu. Paunawa, konsyensya, guide sa bawat bahagi na ating prayer, sa bawat bahagi ng pagdinaanan ka ng kaibigan, ganito, ganito.
kung ano tayo ron, piyesta o ganito, ganyan. Sasabihin sa'yo, wag, mapapasama ka lang dyan. See? May konsensya ka na nagsasabing wag. Pag makakaroon ka ng pag-iisip, Lord, minsan lang eh. No? Minsan lang. Wag. Mayroon nagpersa, magsasabi sa'yo na wag ka. May step sa kasalanan. Okay? Tatak. Anong kalaga ng tatak? Ito. Nakakita kayo? Pag tinignan nyo ang San Miguel beer, kulay maroon yan, di ba? Buti? Tinignan nyo ang San Miguel beer, yung tatak niya doon, hindi yan, kahit kaskasin mo yan ng kutsilyo, mahirap burahin yan, San Miguel beer. Pero sa ilalim, makikita nyo, sa bote mismo, nakatatak, Battle by. Yan. Battle by SMC. Battle by San Miguel Corporation. Tatak yun. Ha? Hindi mo pwedeng angkin yun. Pagkatapos, kumuha ka ng gin, tingnan mo rin. Makikita mo doon, iba rin ang tatak sa ilalim. Plain lang ang gin eh. Walang tatak. Pero sa ilalim, nakatatak. See? Ang sabi doon, Battle by Latundinia Corporation. Tatak nila yun. See? Pinagbawal na yan. Pinagbawal na yan. Sa panahon noon, na nandun pa kami sa Manila. Pinagbawal yan. Kasi ginagamit noon ang mga silver swan, nilagyan nila ng tuyo nila, ng suka, ng kung ano-ano. Pinagbawal yan. Bawal yun. Kasi hindi nila bote yun. Kaya makita nyo ngayon, mga silver swan, bote na nila sarili, may nakapak na, may kung ano-ano. Kasi hindi pwedeng gamitin. Yun po yung ano natin. Hindi ka pwedeng hatakin sa kasalanan kung meron kang tatak ng ating Panginoon Kristo, ng banal na Espiritu. Pag-aari ka na ng Diyos. Yan. Di po ba? Tatak. Mahalaga po yan. Diyan kami nagka-purdoy-purdoy. Okay. Total, may pananghalian tayo dyan. Pakita ko sa inyo. Once naglagay kayo ng produkto ninyo sa bote ng beer, itinda nyo. Okay? Hulihin kayo. Hulihin kayo. Alam nyo, nung araw, sa Maynila pa kami. Diba? Katrabaho ako, hiningi ko 2 araw, Biyernes sabi ko, akin na. Sabi ko sa kumpanya, pinagpasukan ko. Biyernes akin na, Sabado akin na. 3 linggo, nagme-ministry ako sa Antipolo. So, ang ginagastos ko dyan, pera ko sa ministeryo. No? Patayo kami ng church, ano lang, maliit lang, ano lang. Karamihan, plywood, na po, may stage. Ganyan. So, ang hanap buhay ko dyan, paugasan ng bote. Gabit araw yan. Ha? Gabit araw. Walang tigil. Gabit araw. Tapos, may mga kabahayan pa na nagugas, mga banyera, pagawa ko ng mga banyerang malalaki. Ganyan. Tsaka mga kaing. Doon tinataob yung mga pagka nalinis na yung bote. Gusto kong mahabol yung production sa pabrika kasi tumatakbo yan, yung makina. Yun. Gusto kong yung pinaka-output ng ministry nila, ng kanilang production, ma-supplyan ko ng bote. Pero kinakapos ako. Ano yung mga nangyari ka sa amin? Nung bandang huli, hinaharas na ako. No? Yung nangharas mo sa akin, classmate ko, naging tenyente sa PNP, Manila. Pero nakalimutan na niya ako. Gakutan yung kanyang apelyido. Now, ay napangasawa niya yung kapatid ni General Lim. Ayan.
So, naging ano siya, kasi malaki ang bayad sa kanila ng latundinya. No? Ang hugas ko, lahat ng klase ng bote. Ketchup, ganyan, dinideliver ko kung saan yan. Yung mga maliliit, parents, ganyan. No? Lahat-lahat. Malalaki. No po? Pagdating doon, inaharas na kami. Yung deliver ko, hindi ko alam kung paano nakukuha na alam nila ng Western Police District kasi may part sila, may lagay sila sa latundinya kapag ka nakaka-truck yan. Yung deliver, wag nag-deliver ako. Nangupahan ako ng isang bodega, pinagawa ng CR kasi maraming tao. Nag-angkat ng tao sa, karamihan sa Marinduque. No? Pero pa yung mga naghuhugas sa kapitbahay para lang ma-supplyan ko. Then, dumating ang oras, latundinya na mismo, pumupunta sa, umano na sila, sa hugasan ko. Kinukuha yung mga bote, pagkatapos binabatak nila sa kanilang factory, sa gin. Ngayon, wala na akong tubo. Wala na akong tutubuin. Kasi magkano ang kuha ko doon sa mga junk shop na nagde-deliver sa akin, truck. See? Bote minsan, magkano ang nun? 115 ang gin. Dito ang bili, 25 lang. See? Ang laki na tinutubo ng mga nag-aangkat. Pagdating doon, pagkatapos hugasan ko, magkano lang tutubuin ko? Magkano mga 150 ang bayad sa akin, tapos yung mga kahon, may divider pa, binabayaran nyo ng pabrika. Ang problema, marami nang gumagamit ng gin sa buong Pilipinas na iba-ibang mga produkto na ang laman. Nila, ay akong pinakamalakas. Dumarating sa akin, van na, galing Puerto, Cebu, lahat, wala na akong lugar, wala na akong espasyo. Tanongin may bahay ko. Wala na akong espasyo na paglalagyan. Makikita ko minsan, nakikita niya minsan sa ibang junk shop na maliliit, ando na yung mga sako-sako malalaki na may laman na bote. Nananakaw na sa mga kamada. See? Kaya sabi ko, pagka ganito, pipilitin ako sa latundinya na i-deliver ng ganyan, mahina din. Ang bayad nila sa akin, lugi pa ako. Lugi ako sa sabon, lugi ako sa sosa, lugi ako sa lahat, sa tubig, lahat-lahat. Lugi ako sa labor, kasi may mga coco brush, may nylon brush, lahat ginagamit. Lugi ako lahat. See? Talo ako dahil lang sa tatak. See? Kaya ang sabi ko, yung pag-resign ko, dapat wala akong matanggap. Pero binigay nila sa akin kung maganda ang samahan namin. Yun ang pinuhunan ko. See? Nalagay lahat sa mga bahagi ng pagsisimula ko. See? Lahat-lahat, tira ng tao, taas, pagkatapos, kabit ng mga ilaw, lahat-lahat. Andun lahat, napunta. Yung bahagi ng resignation na binayad sa akin. Walang nangyari. Ultimatum, sabi ko, kasi noon, sabi ko, hindi na ako babalik sa Coron. 29 years, 31, hindi ko nakita ito. Hindi ko nakita ang Coron. Hindi na ako babalik dito. Ayaw kong dalhin ang pamilya ko dito. Kasi nakita kong hirap ng Coron. Lupa, lalakad ka, walang sasakyan dito. Ito yung araw. Galing ka sa Dimanyang, lalakarin mo lang, pauwi dito. Dadala ka ng produkto mo. Grabing hirap. Yan ang totoo. Yung mga nandiyan, nasakay ng bangka, ng mga pawid nila, no? Angkat ng pawid, ginawa nilang pawid, i-deliver dito sa bayan, sa Marsilia, sa Burak, sa Torda. Bangka, sagwan. Inaabot sila ng 2 araw bago makarating dito. Ang hirap sa Coron. Hindi ko pwedeng sapalaran yung pamilya ko dito. Pero nung bumagsak ako, sabi ko ngayon, walang ibang takbo. Uwi tayo sa Coron. First time. Binata na yung mga anak ko. Umuwi kami dito. Pero yun ang purpose ng Panginoon. See? Yun ang purpose ng Panginoon. Hanap buhay mo. Gusto mo, uminom yung mga para marami kang buting mahugasan. See? I-down ka talaga. Nung i-down kami, ito na. Balik ako sa paglilingkuran. Yan po. See?
Kaya mahalaga po yung tatak. Ano po? Tatak. Now, anong time na ba? Wala akong ano eh. Gutom na kayo? Maaga pa ha. Alas 11 pa na. Ha? Total, dyan tayo kakain. Walang uuwi. Magpakabusog muna tayo sa salita ng Diyos. Ezekiel 36. Yan. Ang sabi ng talata, sabi ng Diyos, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Alisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Okay? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Okay? Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. 27. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Okay? Tubig. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. Ano ang tubig? For cleansing. Kaya kanina dito sa ating responsive reading, di ba? Hinugasan ng Panginoon yung mga panang kanyang mga alagad. Panlinis yun. Bakit niya hinugasan? Kasi wala pang motor, wala pang tricycle nung araw sa panahon nila. Pag lumakad sila, lakad lang, ang lalayo nang naabot. Kasi inaabot sila ng ilang araw. Nadudumihan kanila mga paa. Sa ating Kristiyanong pamumuhay, ganyan din. Kinakailangan lagi ka naghuhugas. Polluted ang sanglibutan, polluted ng kasalanan. Lagi kang narurumihan, lagi kang naalikabukan ng kasalanan. Kailangan mong laging nahugasan ka ng salita ng Diyos. See? Ito po, yung tubig po kumakatawan sa salita ng Diyos. Yan po yan. Na po? Dalisay na tubig. Ito. Yan ano po dyan. Tapos yung espiritu, bibigyan ko kayo ng espiritu for renewing, pagbabago. Yan. Ang tubig ay for cleansing at ang spirit for renewing. Okay? Kuha ninyo? For cleansing. Pag tinignan nyo sa John chapter 15, verse 3, tignan nyo kung ano naglilinis. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. See? Salita ng Panginoon. Naglilinis yun. No? You are cleansed by the word of the Lord, by the word of God. No? Tapos yung Espiritu ang nagbabago. Kaya ito sinabi ng Panginoon, di ba? Meron siyang bisita nung gabi. Sa John 3:3, may bisita siya. Bisita niya si Nicodemo, isang tagapagturo, teacher ng religion, pero hindi niya alam ang katagang kapanganakang muli. Di ba? Ang sabi niya, kinakailangan ikay ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Yan po ang kahulugan niyan. Tubig at espiritu, kinakailangan ipanganak ka muli. Ano po? Now, ito pong tubig na ito, yan po yung salita ng Diyos. Dito po, makikita natin, you must be born again. Isa po yung requirement. Ha? Sabi ng pamangkin ko na nasa Australia. Sabi niya, Uncle, matagal na yun, nanyayan ako, inimbitahan ako, sabi niya ng mga kaibigan ko na magsumama sa grupo nila na maging born again. Grupo. Ang born again po, hindi yan grupo.
Ang born again po, hindi yan isang organisasyon. Ang born again po, hindi yan isang relihiyon. Ang born again po, hindi yan isang movement. Ano tawag sa English? Movement. Kilusan. No? Ang born again po ay isang requirement ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-uutos, requirement. Nakita ninyo, dinaanan tayo dito ng katakot-takot na sakit na marami namatay, COVID. Anong requirement yan? Maglagay ka ng mask. Face mask. Hindi pa sapat. Maglagay ka pa ng shield. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang lugar o lumakad dyan na wala kang requirement yun. Kaya requirement sa atin ng Panginoon, kinakailangan ipanganak kang muli. Sa tubig at espiritu. Sa salita ng Diyos at sa espiritu ng Diyos. Ito po. Magkaroon ng gawain doon. Kilala ko si Josie Velasquez sa kanyang resort. Tama ba, Josie? Palibasa ay bingi. May mga pag-uusap pala sila na pagkatapos ng gawain, tutuloy lahat doon. Hindi ko naman alam. Preparado sila, ako hindi. Dahil hindi ko naman alam na may gawain pa ron. Di lahat nandun ngayon, pupunta doon. Pagdating doon, mayroon ng isang nakahawak ng parang flashlight. Papasok ka doon sa, itututok na ganyan. So lahat sila preparado. Ay ako, hindi ko alam. Hindi ko naman alam na pinag-uusapan nilang ganyan. Wala ako naintindihan. Wala akong face mask. Pagdating doon, tuloy-tuloy, isa-isa. Mabuti, hindi ko alam kung saan galing yan. Gamit na. Tiis ako, gamit na mabuti lang, mayroon doon, ibig sabihin. So, andito, parang, ganyan. Sabi ko, Panginoon, sana walang COVID yun. Nagpahiram sa akin. So, kung hindi, ako ang unang tatamaan. Kilala ko yung may-ari, napakalapit niyan sa akin. Pero hindi ako pwedeng sumira sa requirement ng gobyerno. Yan. Ang requirement ng Panginoon, kinakailangan ipanganak ka muli. Bakit? Ang ipinganak sa laman ay laman. 1-3-3. Tingnan, andiyan yata yan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-aari ng Diyos. Yan. Okay? 1-3-6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. See? Kaya sabi ko nga, pasalamat tayo kahit kukunti tayo rito. See? Nakakatiyak na kayo pinak sa espiritu. No? Kaysa sa dami niyan. Alam niyo, marami. Ito yan. Kita niyo ngayon, nauna nang nagrally ang RCC, Roman Catholic Church. Lagi yan sila, proud Catholic. See? Proud sila sa kanilang samahan. See? Proud sila sa kanilang kinalalagyan. Proud MCGI. Yan. Ganun lang. Kasi ang kaligtasan sa kanila lang. MCGI, proud INC. Pag hindi ka naging INC, hindi ka ligtas. Yan kanilang paniniwala. Pag hindi ka umanib, hindi ka ligtas. Dito, ubusin mo ang panahon mo, mamatay ka na lang. Mag-church ka linggo-linggo. Kahit anong gawin mo, tumanda ka na dyan, na nag-church ka, hindi ka maliligtas. Sinasabi ko sa iyo. Religion lang tinatanggap mo. Gusto mong magpakabuti, no. Kinakailangang ipanganak kang muli. Nakilala mo si Kristo. Tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Magiging anak ka ng Diyos. Okay? Nakuha ninyo? Okay? Ano sabi ng ng kriminal doon sa krus? Sabi ng isa,
sa kabila ng kamay ni Kristo. Kung ikaw ang Isus, ang Kristo, bumaba ka sa iyong krus, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Kaligtasan niya, gusto niya maalis doon, baka naman makapagpatuloy pa siya sa kanyang kasalanan ginagawa. Anong sabi ng isa? Mangilabot ka sa iyong sinasabi, sapagkat tayo na parusahan, tayo nagkasala. Aminado siya na siya'y makasalanan. Aminado siya na siya'y pinaparusahan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit ang tao ito, ang sabi niya, bagamat na parusahan, hindi nagkasala. See? Then ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo lang, pananampalataya ha? Pananampalataya. Alalahanin mo ko, pagdating mo sa iyong kaharian. See? Anong sagot ng Panginoon? Sorry ka na lang. Buhay mo, ginugol mo sa lahat ng kasamaan. Hindi ka napakapagpainom kahit malamig na tubig sa isang baso sa iyong kapwa. Puro atraso ang ginawa mo. See? Kaya na nandiyan ka sa krus. Pangalawa, hindi ka pwedeng dumiriktas pupunta. Sasama ko sa aking kaharian. Alam mo, bakit? Pag namatay ka, dadaan ka pa sa isang lugar, sa purgatorio. Andun lahat yung mga makasalanan. Kinakaila, proseso. Padasal. Ang tanong, kailan maakyat? Mga naman. Tingnan nyo yung gawa ng tao na mga kaligtasan. Walang kawawaan. Walang katiyakan. See? May Biblia, hindi binabasa. Iba yung tinuturo. See? Ganyan. Ito? Purgatorio. Wala sa Biblia niyan, kahit nakatagang salita. Now, 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kanina binanggit natin yung kinasal. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. See? Wala na. Pag nakaroon ka, nakipag-isa ka sa ating Panginoon Kristo, wala na yung dati mong pagkatao. Lumipas na. Ang dami mga malaking simbahan ngayon. Pumapasok, mga manang-manang, mga reliyosa, lahat-lahat, nakakapal na ng tuhod. Ano po? Pero lumalabas yun. Ang iba, pagkamahal na araw, nagsusugat ng likod, nagpapahirap sa kanyang sarili. Ang iba, nagpapapako. Pero pagdating ng ilang araw, balik sa dati. See? Makikita mo, nandun na naman ang buhay nila. Bakit? Walang Kristo. Hindi mababago kanilang buhay. Walang Kristo. Kaya karamihan dyan. Kailan yun? Pagkatapos, mayroon pang rally, transparency rally. Wala yan. Tanungin mo sa kanila kung ilan may Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Wala. Nagsisiksik sila doon para maging membro. Pag tiniwalag sila, wala na silang kaligtasan. Tao ang gumagawa nun. Tao. Ang pinag-uusapan natin, yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mapanghahawakan mo yon. See? Ang sino bang na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na ang dating bagay. Lumipas na yung lahat ng nasa iyo. Lumipas na. See? Maaaring hindi mo yan mabago nang bigla. Ha? Wala ka nakakitang tao na inopera na, sinalis yung kanyang sakit sa loob, na pagkatapos niyang operahan, tatayo siya, tatakbo. Hindi. Pag inoperahan ka ng yan, unti-unti, palakas ka ng palakas. Ganyan. Hindi na ulang bago ka, sarap ng sigarilyo mo,
Sarap ng tagay-tagay mo pagkagabi. No? Unti-unti yun. Unti-unti, maalis. Kasi kapag ginagawa mo, andyan ang banal na espiritu na nagsasabi, mali yan. Mali yan. See? Nililinis ka. Pinapanday ka ng banal na espiritu. Yan po. Hindi tayo lumalayo sa Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito po ang ipinamumuhay natin. See? May puwersa ka na iwanan ang mga bagay na nasasanglibutan. Yan. See? Pagkatapos, pagmamalaki nila, sila lang ang ligtas. Kita mo? Pag binasa nyo ang Revelation chapter 7, Revelation chapter 7, wala tayo dyan. Makukuha mo yan? Okay? Try mo. Paano makita natin? 1914 na lang ang church ng INC. Sa kanila lang daw maliligtas yung papasok doon. Paano yung mga 1913 pa? 1912, 1911, 1910, hindi na ligtas. Kasi 1914 na lang sila eh. See? Isip mo kung anong kabalbala ng mga gawa ng tao. Huh? Ito. Yung Revelation chapter 7. Yan na. Chapter 7 verse 9. 9 and 10. Ayan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, si Juan yan, yung sumulat ng Apokalipsis na Revelation. Ipinakikita sa kanya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino. Sa langit yan, ha? Sa langit na. Okay. Lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at harapan ng kordero at nagdaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Sa harap ng trono ng ating Panginoon Kristo. Okay? Andun na sa langit. Mga nagpupuri. Hindi mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa, lahat ng... Ituro mo sa akin dyan. Saan ang INC dyan? Ituro mo sa akin dyan. Saan ang MCGI dyan? Ituro mo sa akin. Saan ang RCC dyan? Sino mga nandyan? Yung may relasyon sa ating Panginoon Kristo. Nakukuha nyo? Kaya malalaman nyo kung sino yung kulto na mga diyan na nagpapahayag na kung saan nakita natin na mga kamalian. Na po? Gutom na yata kayo? Gutom na kayo? Sabi lang kayo, ha? Tahimik na kayo, eh. Okay? Wala pong religion sa langit. Ha? Walang religion sa langit. Relasyon, mayroon. Relasyon sa Diyos. No? Kaya walang pangalang sinama. Ano mang reliyon sa krus, maliban ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, I am the way. I am the truth. I am the life. Walang sinamang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Di ba? Kaganda. See? 1 Peter chapter 1, verse 23. Anin na natin yung iba. Ano sabi diyan? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Marami na po tayong nilagpasan. Ano po?
Puri ng Panginoon. Tandaan natin, ang salita, the Word of God, na po, kumakatawan sa tubig, John chapter 4, verse 10, kumakatawan sa pagkain, Matthew chapter 4, verse 4, kumakatawan sa buhay, John chapter 6, verse 68, kumakatawan sa ilawan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? My path. Ilawan. Awit 119, 105, kumakatawan sa tabak. Magkabilay talim. No? Hebrew chapter 4, verse 12, kumakatawan sa tubig. Salita ng Diyos. Okay? Then, last, templo, kanan ng Diyos. See? Ganda. Templo kanan ng Diyos. Tahanan kanan ng Diyos. Dito, tumatahan sa iyo, banal na Espiritu. Kaya narapat sa buhay mo, makita na lumulwalhati. Dito, kahit hindi ka nagsasalita, makikita yung sarili mo ng tao. Last, kwento. Nung mamatay si Nonoy Susa, kilala niyo si Nonoy Susa? Si Ruel Susa, may-ari ng MS. Okay? Nung namatay yung kanyang asang babae, pangalawa siya, kababata ko yan. Close kami niyan masyado. Sa panahon maging young people kami. Namatay, pumunta ako doon, dinatang ko yung anak. Marami sila. Sa lamisang mahaba. Meron nakalagay doon sa ano. Iba naman yun. Mga inam-inam nila, hindi man yung inom na talagang katulad na nakikita natin dyan, patay-patayan. Hindi. Mga inom na mga sosyal. Yan. Ganon. Dumating ako, yung nagulat sila, yung mga nandun. Tapos, gumayon lang, gadang hapon po, kasi hapon eh. Masabi yung ganyan, bigay galang. Ganyan lang ako, kaway lang ako sa kanila. Pumasok ako, kasama na yung anak, si Natnat. Pagdating doon, usap kami, walang saglit lang, walang 5 minuto. Usap lang kami. Pinabot ko lang yung pakikiramay ko. Pagpasok ko lang, may sumunod. Iba niyan. Doon tumingin si Natnat, nakita ko sa minyas. Ganyan lang sila. Sabihin, alis sila. Pero mayroong ganyan. No? Then, duwan lang si Natnat. Ayun. Paglabas ko, malinis na. Wala na. See? Wala na tao doon. Ano pa rin yung mga inuman? See? Nakita niyo yung bisa ng templo? See? Nagpapahayag yan kaya hindi ka magsalita. Nagpapahayag yan. Pumunta ako doon, nahuli ako dahil ano pa ako sa Central Fundamental Baptist Church. Pastor pa ako dyan. May meeting, may invitation sa akin. Dumating ako, puno na lahat. No? Andun si, ano ba to? Socrates, ano? Doon din si Ponce de Leon. Andun si Mayor Enriquez. Andun si Judge Manalo. Nagkukwentuhan sila ng kwentuhang bastos. Ha? Tawanan, bastos. Patawa sila sa maraming tao. Mabida. Ganyan. Andun ako, nakatayo na lang ako doon sa likod. Nakita ko ni Mayor Enriquez. Tapos bumulong siya sa mga katabi niya. Kay Ponce de Leon, kay Reyes. See? First time na nagkita kami uli, umalis ako dyan, maliit pa siya. Umalis ako dito. Pero kilala na niya ako. No? Tapos, nagsalita siya. Pastor, sorry po. Ano lang po kami. Bibiruan kami. Patawa lang po ito. Ganyan. Pinapatawa lang namin si Jals Manalo. Sabi yung ganyan. Siya ang binibiro eh. Sabi yung ganyan, kasi ang biro nila may halong berte. Ang biro nila, sabi niya ganyan, patungkol sa judge. Magkasama, yung judge ng gabi, magdamag kasama niya yung upahan. No? Yan, magkasama sila. Pagkatapos, yung pala, may kaso. Yung babae na upahan. Tapos kinabukasan nandun. Anong tawag nito? May hatulan, ganyan.
Tinanong siya ng Diyos, anong pangalan mo? Yan. Anong pangalan mo? Sumagot yung babae, si Diyos naman, magdamag tayong magkasama. Ganyan. So, nagtawanan na lahat. Ganon. Tawanan ang lahat. Ngayon, nakita nila, nandun ako, sorry po, pastor, sorry po. Ganyan. Ano lang kami, nagpapatawa lang kami. Yan. Alam nila kung ano ka. Kung ano ka, maging sa kaloob-looban mo. May mga bagay na alam nilang hindi bagay sa iyo. Hindi nararapat sa iyo. Dahil hindi nakakalulahati para sa iyo. See, ito po, templo ka ng Diyos. Nararapat, dumiwanag, kumislap yung buhay mo sa lahat na nakakakilala sa iyo. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama banal, marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa bagay Diyos ng iyong mga salita. Bless mo po ito sa aming mga puso. Gamitin sa bagay ni kalalago ng aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Tinatawagan ko po yung may mga kaya